Sa ngayon, nakatutok po ang buong crypto community sa mga paparating na deadlines na may kaugnayan sa XRP ETF. Ayon po sa ulat ni Solomon Odonayo, ang sunod-sunod na petsa ng mga desisyon para sa mga application ng XRP ETF ay nagiging sentrong usapin sa mga traders at saka institutional investors. Dahil dito, marami pong analyst ang naniniwala na ang mga susunod na araw ay posibleng maging turning point hindi lang para kay XRP kundi para sa buong altcoin market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At yan mga ka-crypto, ang ating pinakaunang tanong ay bakit po ba mahalaga ang mga paparating na ETF deadlines na ito? Kaya yan ang sabi, ito po yung unang sabi rito tungkol dyan. A series of approaching deadlines for XRP-related ETF applications has placed regulatory timing back into focus for digital asset observers. Ayan. Ibig pong sabihin niyan ay ang mga paparating daw na deadlines para sa XRP-related ETF applications ay nagbabalik sa spotlight ng regulasyon. Sa mundo po ng crypto, bawat galaw ng mga regulator ay may kakambal na epekto sa presyo ng mga digital assets. Kaya ang mga deadlines na ito ay hindi lang basta simpleng petsa, kundi maaring magtakda ng bagong direksyon ng market. Kapag naging positibo ang mga desisyon, maaring lumakas hindi lang sa XRP, kundi pati ang iba pang altcoins na konektado sa institutional investments. Sa market impact, ang positibong balita sa ETF approvals ay karaniwang nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo dahil po sa influx ng institutional capital. Ano naman po ang ipinapakita ng Coin Bureau sa kanilang timetable? Ayan, at narito naman po ang sabi tungkol dyan. Ayan, Coin Bureau shared a timetable showing when several asset managers are set to receive decisions or further action on their filings, presenting a clustered window that could carry broader implications for institutional accessibility to XRP. Ayan, paliwanag po natin yan. Ibinahagi po ng Coin Bureau ang isang detalyadong timetable na nagpapakita kung kailan tatanggap ng desisyon or aksyon ang ilang asset managers tungkol sa kanilang XRP ETF filings. Sa loob ng maikling panahon, magkakasunod ang mga petsa na posibleng magdulot ng domino effect sa institutional accessibility ng XRP. Ibig pong sabihin niyan ay kung maaprobahan ang isa, maaring sumunod ang iba na siyang magbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa mga institutional investors. Kaya pagdating po sa market impact, ang clustered approval window ay pwedeng magbukas ng biglaang pagtaas ng demand kay XRP dahil sabay-sabay po napapasok ang institutional funds. Sunod na tanong ay sino-sino naman ang mga pangunahing applicants at kailan ang kanilang mga deadline. Yan. At narito naman po ang sabi rito tungkol dyan. Yan. Highlight lamang po natin saglit. Ariyan, the schedule outlines a sequence beginning with Grayscale on October 18, followed by 21 shares on October 19 and Bitwise on October 20. Canary Capital is listed for October 23, Wisdom 3 for October 25, and Franklin Templeton on November 14. Ayan. Paliwanag po natin yan. Nasa listahan ng mga pangunahing applicants ay sina Grayscale na may deadline nitong nakalipas po na October 18. Ayan. Kaya, ayan, si Grayscale. Kasunod po ni Grayscale ay itong si 21 shares na yung kanyang deadline naman ay nitong nakalipas na October 19. Si Bitwise ay nitong nakalipas na October 20. Kasi ngayon po ay October 22 na po ngayon.
Ngayon pagkatapos po nito ay nakatakda naman si Canary Capital sa October 23, yan, or bukas po yan. Ang Wisdom Tree ay sa October 25 at si Franklin Templeton naman ay next month kung saan ay sa November 14. Ang ganitong sunod-sunod na schedule ay nagpapakita po kung gaano karaming kumpanya ang gustong makakuha ng XRP ETF approval na siyang patunay na lumalaking tiwala sa ecosystem ng XRP. Sa market impact, kung kahit isa lamang sa kanila ay makakuha ng approval, pwedeng mag-trigger po ito ng bullish rally na susundan ng iba pang mga asset managers. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng ganitong magkakasunod na petsa? At narito naman po ang sabi rito tungkol dyan. Ayan. This succession of dates underscores how multiple firms are seeking to formalize XRP exposure through regulated investment products, concentrating attention on how the regulatory landscape may respond within a short time frame. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ang pagkakasunod daw po ng mga petsa ay nagpapakita na maraming kumpanya ang gustong gawing opisyal ang kanilang XRP exposure sa ilalim ng regulated products. Sa madaling salita, gusto po nilang gawing bahagi ng traditional na investment system itong si XRP. Dahil sabay-sabay po ang mga filing, mas lalong umiinit ang atensyon sa magiging tugon ng mga regulators sa loob ng maikling panahon. Sa market impact, ang sabay-sabay na pagsasubmit ay posible pong magbigay ito ng collective momentum sa market kung magkakaroon ng kahit ilang positibong desisyon mula sa SEC o iba pang mga regulators. Ngayon ay paano po ito nakakaapekto sa regulasyon at saka institutional access? Ayan, narito naman ang sabi rito tungkol dyan. Pero highlight lamang po natin saglit. At ayan, sabi rito ay the timing of these filings has prompted commentary around the potential impact of approvals, particularly in the context of broader market conditions and procedural constraints. One observer noted concerns regarding the disruption of government activity, suggesting that administrative delays could influence the outcome. Ayan. Ayon daw po sa mga analyst, ang timing ng mga filings ay napakahalaga dahil maaring maapektuhan ito ng kasalukuyang kalagayan ng gobyerno at mga procedural delays. May ilan ding nagsasabing baka maantala ang ilang desisyon dahil sa administrative slowdowns. Gayunpaman, kapag naayos ito, posibleng maging tuloy-tuloy ang approval process at magbukas ng mas malawak na institutional access kay XRP. Sa market impact, ang mga delay ay maaari pong pansamantalang magpabagal sa market optimism. Ngunit kapag natuloy po, maaring biglang sumiklab ang presyo ng XRP dahil sa late bullish reaction. Sunod na tanong ay totoo bang hindi agad tataas ang presyo kapag naaprubahan ang ETF? Ayan. At narito naman po ang sabi rito tungkol sa katanungan na yan. Yan. Another pointed out that while ETF approvals may not drive immediate market surges, they play a significant role in shaping credibility. By offering structured, compliant investment vehicles, ETF can increase confidence among institutional participants and create pathways for larger capital inflows over time. Ayan, paliwanag po natin yan. Ang sabi po dito ay hindi daw po laging agad-agad tumataas ang presyo pagkatapos ng ETF approval. Pero ang mahalagang epekto nito ay ang pagtaas ng credibility ng XRP sa mata ng malalaking investors. Ang regulated ETF ay nagbibigay po ito ng structured na paraan para makapasok ang malalaking pondo ng ligtas. Sa katagalan, ito po ay magpapalakas ng tiwala at magbubukas ng daan sa mas malaking kapital papunta kay XRP. Sa market impact, maaring hindi po agad maramdaman ang epekto sa presyo, pero sa long term
ay tataas po ang market stability at volume ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang tunay na kahulugan ng mga filings na ito? Yan, narito naman ang sabi po rito sa katanungan na yan. Yan, while price speculation often surrounds ETF discussions, the underlying significance lies in formal market integration. Approval of such products would indicate recognition of XRP as an asset suitable for regulated markets, expanding its reach beyond retail access. Ayan, paliwanag po natin yan. Ang mga filing daw na ito ay hindi lang tungkol sa speculation ng presyo. Ang mas malalim na kahulugan nito ay ang pagsasama ni XRP sa formal na structure ng regulated markets. Kapag naaprubahan po ito, ibig sabihin ay kinikilala na sa XRP bilang lehitimong asset para sa institutional investment. Ibig sabihin din nito na hindi lang retail investors ang makikinabang, kundi pati mga bangko at saka financial firms. Sa market impact, ito po ang magpapalakas ng posisyon ng XRP bilang legit na bahagi ng global financial infrastructure na maaari pong magdulot ng sustained long-term growth. Ngayon ay bakit po sinasabing may sustained institutional interest kay XRP? Ayan, at narito naman po ang sabi po rito tungkol sa katanungan na yan. Even if prices are not moved immediately, the presence of multiple prominent asset managers pursuing similar products signals sustained institutional interest. Each deadline will serve as a reference point for gauging regulatory posture and appetite for new digital asset offering. Yan. Kahit hindi pa daw tumataas agad ang presyo, ang katotohanan ng maraming asset managers ang sumusubok gumawa ng XRP ETF ay patunay po ng patuloy na interes ng mga institution. Bawat deadline ay nagsisilbing barometer para masukat kung gaano po ka-agresibo o ka-conservative ang regulator sa pagtanggap ng digital assets. Sa market impact, habang tumatagal, nagiging mas matatag po ang market structure ni XRP dahil lumalawak ang base ng institutional trust na madalas magdulot ng long-term bullish trend. At bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang susunod na hakbang sa regulasyon? Ayan, at ang sabi naman po tungkol dito, tungkol sa katanungan na yan ay ito. Ayan, with 6 distinct dates now clearly outlined, attention will turn to how decision makers approach these applications. Whether approvals, delays, or requests for additional information are issued, each response will contribute to the broader narrative around digital asset legitimacy and traditional financial infrastructure. Ayan. Ngayong malinaw na ang 6 na mahalagang petsa, ang focus po ngayon ay nasa mga desisyon ng regulators. Kung maaprubahan, ma-delay o kailangan pa ng dagdag na information, bawat galaw po nila ay magiging bahagi ng mas malaking kwento ng crypto regulation. Sa puntong ito, sa XRP po ay hindi lang simpleng altcoin, kundi isa ng susi sa ugnayan ng traditional at saka digital finance. Sa market impact, anumang positibong tugon mula sa mga regulators ay maaari pong magpasimula ng bagong bullish cycle, hindi lang kay XRP kundi pati sa buong altcoin market. At bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay sa dami ng mga ETF filings, malinaw po na si XRP ay patuloy na umaakyat sa antas ng pagiging institutional na asset. Ang kanyang reputation bilang mabilis, mura at regulated-friendly na digital coin ay dahilan kung bakit siya ang napipiling kandidato ng malalaking kumpanya. Para po sa atin bilang mga traders at investors, dapat po tayong maging mapagmatsyag sa bawat deadline dahil maaring isa rito ang magpasimula ng panibagong yugto sa crypto market.
Kung maaprubahan, kahit isa po sa mga ETF na ito, asahan po nating susunod ang mas malalaking pondo. At kung magpatuloy po ang ganitong momentum, maaaring si XRP ang maging unang altcoin na tuluyang makapasok sa mainstream financial world. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.